Tinago ko ang totoong sahod ko bilang OFW para subukin ang pamilya ko. Hi mga mare! So for today's video, iba naman yung content natin. Hindi kasi lahat ng tao mahilig magbasa ng mahabang kwento. Kaya ako na yung magkikwento para sa inyo. May nakita kong story online na feeling ko marami sa inyo ang makaka-relate. Nagsimula ang lahat nung nahuli ko ang sarili kong pamilya na nagtatawanan sa likod ko habang binibilang nila kung gaano kaliit ang padala ko buwan-buwan. Habang ako, tahimik lang na kumakain ng tuyo sa gilid. Hindi nila alam, triple ang sahod ko. At that moment, may plano na akong binubuo. Ako nga pala si Elias, 39 years old, tubong Ilocos, pero halos kalahati ng buhay ko nasa Saudi bilang electrician. Hindi ako yung tipong mayabang, pero hindi rin ako tanga. 6 na taon akong nagtiis sa init ng disyerto, puro overtime, tapos ang ending tingin ng pamilya ko, sakto lang kita ko. Kaya one day, naisip ko, sige, subukan natin kung sino ang totoo sa inyo. Simula nun, sinabi ko sa kanila na bumaba na yung sahod ko, from medyo okay, naging sakto na lang pang bills. Syempre acting lang yun. Sabi ko kay mama, Ma, pasensya na po medyo gipit ngayon. Si Vilma, asawa ko, una pa lang medyo duda na ako. Sigurado ka ba, Elias? Parang dati laki ng padala mo Sabi ko, nagbawas sila ng tao, nadamay ako. Sa una, okay pa. Pero after 2 months, naku, lumabas ang tunay na kulay ng lahat. Yung kapatid kong si Mandy. Dati araw-araw nagchat-chat yun. Kuya, kamusta ka na? Biglang naging scene 2:14 PM. Kagaling. Yung nanay ko, medyo cold na rin. Hindi na ako kinakamusta. Puro chat na lang na, Elias, may mapapadala ka pa ba? Pero ang pinaka nag-level up, si Vilma. Dati, sweet yan. Miss na kita, ingat ka lagi. Ngayon, Elias, bakit parang kulang yung pinapadala mo? Sa isip ko, ay wow, ATM yarn. May isang beses pa nga, naka-video call kami. Narinig ko siya may kausap sa background. Sabi, tiisin mo muna Mandy. Hindi na tulad dati si Elias Parang wala ng pera. Bro, ako yung nasa kula. Ako, narinig ko yun. Pero tahimik lang ako. Observer mode, parang CCTV na may feelings. Fast forward, umuwi ako ng Pilipinas after 6 months. Hindi ko sinabi sa kanila na may bonus ako na halos pang down payment na ng bahay. Syempre pagdating ko sa bahay, parang hindi ako VIP. Walang banner, walang lechon, okay lang sana Pero yung vibes, parang bisita lang ako. Si Mandy bungad agad sa akin, Kuya, nakauwi ka na pala. May pasalubong ka? Sabi ko, konti lang Nagtitipid kasi ako. Biglang napangiwi, sabay sabi sa akin, okay. Si Vilma naman yung asawa ko, niyakap ako. Pero may kasunod agad na, Elias, may utang pa tayo sa tindahan Sa isip-isip ko, utang? Anong utang? Ako pa nga nagbayad dati Doon ako medyo natitrigger. Pero kalma lang. Plano ko to So, one night, nagkunwari akong tulog sa sala. Narinig ko sila sa kusina, si Vilma, si Mandy, tsaka yung nanay ko. Kung ganito lang si Elias, paano na tayo? Hindi na siya tulad ng dati. Narinig ko yung boses ni Vilma. Sumagot naman tong kapatid ko. Oo nga. Dati mapera, ngayon parang pabigat na. Nakaka-stress. Sayang. Akala ko siya na yung aasahan natin. Sabi naman ng nanay ko. Akala siguro nila tulog ako. Grabe. Pabigat? Ako na nagpaaral sa kapatid ko. Ako na nagpagawa ng bubong namin. Nakakasama ng loob marinig tong mga salitang to galing sa kanila. Alam niyo, doon na ako napangiti. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil tapos na ang experiment.
Kinabukasan, breakfast. Tahimik silang lahat. Parang walang nangyari kagabi. Sabi ko, guys, may sasabihin ako. Lahat napatingin. Si Mandy, kumakain ng tuyo na parang walang pake. Alam nyo ba na hindi totoo na maliit ang sahod ko? Ha? Anong ibig mong sabihin? Sabi ni Vilma. Siyempre, nilabas ko yung phone ko. Pinakita ko yung remittance records. Triple ang kinikita ko sa sinabi ko sa inyo. Biglang nagbago yung mga mukha nila. Parang may multo. Sabi ni Mandy, Kuya, bakit mo naman ginawa yun? Sabi ko, simple lang. Gusto kong malaman kung sino ang mananatili kahit wala akong pera. Yung nanay ko, nakita ko yung reaksyon. Medyo nanginginig. Anak, hindi naman sa ganun. Kinat ko kagad. Ma, narinig ko lahat kagabi. Boom! Tahimik. Walang umimik. Kahit yung kutsara parang nahiya mag-clink. Si Vilma, umiiyak na. Elias, sorry. Napagod lang ako. Sabi ko, napagod ka? Ako, 6 na taon sa disyerto. Ikaw, napagod ka sa pagwaldas ng mga padala ko. Mic drop. Pero dinagdagan ko pa. Hindi pera ang problema dito, kundi kung paano nyo ko tinrato nung akala nyo wala na akong silbi. Si Mandy umiiyak na rin. Kuya, hindi namin sinasadya. Exactly, sabi ko. Hindi nyo sinasadya kasi yun talaga ang tingin nyo sa akin. Tahimik ulit yung paligid. Parang teleserye na walang background music. Then syempre, eto na, yung climax. Kinuha ko yung bag ko. Kasi nandun yung sobre. Oh, eto, bonus ko. Plano ko sana to ipang-renovate ng bahay natin. Lahat sila napatingin sa akin. Hopeful yung mga eyes nila. Ngumiti ako sabay sabi. Pero naisip ko, baka mas bagay sa taong marunong magpahalaga kahit walang pera. Sabay lakad papunta sa pinto. Saan ka pupunta? Sabi ni Vilma. Lumiko ako sabay sabi ng pinaka-savage kong linya. Sa bahay na hindi ako ATM kundi tao, sabi ko. Dire-diretso akong lumabas. Iniwan ko silang lahat na parang napindot yung pause sa mga buhay nila. Habang naglalakad ako sa kalsada, naisip ko, masakit. Oo. Pero at least malinaw na. Kasi minsan, hindi mo kailangan mawalan ng pera para malaman ang totoo. Kailangan mo lang itago. At doon ko na-realize na mas mahirap palang tanggapin na mahal ka nila dahil sa pera kaysa sa wala talaga silang pake sa'yo.